Tang ina mo, lumabas ka. Kung buhay ka pa, huwag ka magdrama. Ano sinasabi mo dito? Now is time for bayanihan, not for hoarding. Tangina ka, ikaw yung number 1 magnanakaw sa kaban ng bayan. Lumabas ka, kung buhay ka pa. Patay ka na yata eh. Inasin ka na, naka-freezer ka na. Lumabas ka, tangina mo, huwag kang mameke. Puro peke yung ginagawa mo ngayon. Tangina mo. Guys, latest post ni Bangag 2 days ago. Balikan natin to sa Lunes kung anong update, kasi wala na itong mapapakita. Either nasa ospital pa to or wala na talaga to. Dead ball na talaga siguro, kasi wala nang update eh. And then dami nagre-request sa dapat mag-live siya, mag-press con na buhay pa siya, o kung saan man siya tinago nila, kung anong ginagawa nito, kung saan to. Ang dami ng fake news na lumalabas patungkol kung nasaan siya, nasa New York daw, Angeles, so on, tapos biglang napunta sa Pampanga. Wala na talaga. Hindi na tayo kayang lukuhin ng ganyan-ganyan lang, no? Kung saan ang ano-ano lang mga binabalita, pero sa mismong page niya, sa FB page, wala. So I think Lunes titingnan natin kung ano magiging update, kasi bukas Linggo titingnan natin yung update sa Lunes. Pag wala talaga to, wala to may pakita na mismong sarili niya, kasi bawal yan sa constitutional ng presidential constitution ang hindi walang ibinibigay na update patungkol sa Pangulo, ano yung kalagayan niya ngayon. Hindi po pwede kasi Pangulo siya. Pero pag wala talaga, wala tong update, hindi natin alam. Dalawa lang, either wala na to sa bansa, sa Pilipinas, or deads, or may sakit. Talagang malubha yung sakit nito, hindi kayang mailabas sa ospital, kung saan man siyang saan pagamutan siya ngayon. Kaya wala na talaga. Ang gaba dili magsaba, kawawa ang bayot. Justin, ayan, Pres Bongbong Marcos dinala sa ospital dahil sa stage 4 cancer. Nako, kung totoo man yan, magpapapansit ako. Tuniladang pansit. Huwag baka sipunin ka. Huwag baka sipunin ka. Philippine Star yan ha. Magpapapansit ako ng isang tunilada. Stage 10 na yan. Stage 4 pa eh. Tapos pagkatapos niyan, graduate na. Paso na. Ngag. Ungag. Alam niyo po mga kababayan, ito na po yung best na response na nakita ko para po dito kay dito po sa DDS na ito, na napakabastos po ng bibig at nagpapakalat pa po ng fake news. Hanggang ngayon, yun pa din ang pinangahawakan niya, yung fake news about sa health ni PBBM. Pakinggan po natin ito si Ma'am. Ito po yung kanyang platform, yung meron pong bilog, no? Pwede niyo pong i-follow siya dyan. At napakaganda po ng kanyang ibinahagi dito bilang response po, no, sa lahat ng DDS na napakabastos ng bibig at namimersonal. Pakinggan po natin. Napapansin nyo ba, kapag may DDS na sumagot sa comment section, no, madalas hindi argumento yung dala-dala nila. 'Di ba? Mura, pang-iinsulto, personal attack, bastusan, yung parang galit na galit sila lagi. So, yung tanong, bakit nga ba ganito sila naging klase ng supporter, no? Hindi ko sinasabing lahat ha, pero bakit napakarami sa kanila merong parehong pattern? Kasi sa tingin ko hindi na to politics eh, identity na to. Kapag kasi yung tao sobrang attached na nila sa politiko, hindi na nila tinitingnan ang leader as a public servant. Ginagawa na nilang personal identity nila yan. Kapag binati ko si Duterte, sample, no, feeling nila sila mismo yung inaatake. Kaya imbis na sagutin nila yung mismong issue, ang nangyayari, nagiging emotional defense mechanism na. So, murahin mo, insultuhin mo, i-discredit mo. So, yun yung ginagawa nila. Because once politics becomes identity, well, logic becomes the enemy. Now, bakit karamihan sa kanila bastos? Minsan, mga profile nga nila, mga religious pa eh. Well, simple lang.
Because people imitate what they admire. Kung ang idol mo, normal yung pagmumura, pagmamaliit, yung mockery, yung violent language, well, eventually, your followers will think na strong leadership yan eh. Pero yung totoo ay hindi strength ang bastos o pambabastos. Madalas, insecurity yan na ginawang branding. So, kapag walang laman yung argumento, ginagamit ang volume. Kapag walang facts, anger ang ginagamit. So, ganun yung nangyayari. So, bakit nga ba mababa yung standard ng mga DDS, no? Ito yung masakit pero totoo. Kapag sanay ka sa chaos, bababa talaga yung expectations mo sa leadership. Kapag nasanay ka sa okay lang magnakaw, basta may tapang. Well, okay lang yung bastos, basta astig. At saka okay lang na walang transparency at accountability, basta entertaining naman. Then your standard shifts from competence, integrity, and policy to, eto na, angas, yabang, at drama. So that is how society decay, no? Hindi sa isang malaking bagsakan yan. Okay? Kundi paunti-unti habang pinapalakpakan yung mali, kaya nagiging twisted na din yung mga narratives nila. So bakit nga ba twisted yung mga narratives nila, no? Because truth is dangerous to cult politics. Kaya kailangan baligtarin lagi. Kapag may ebidensya, sabihin bias. Kapag may audit issue, sabihin paninira. Kapag may contradiction, sabihin conspiracy. Kapag talo sa facts, change topic kaagad. So, this is not debate. This is narrative preservation. Hindi nila dinidefend ang katotohanan. Ang dinidefend nila, ang emotional investment nila sa idolo nila. So, may isa pang tanong, bakit parang wala na silang humanity? Because most of them are defending EJK, no? Kapag kasi paulit-ulit kang tinuruan na mahina yung mahinahon, kalaban yung kritiko, collateral damage lang yung biktima, strength ang cruelty. Yan, unti-unti namamatay yung empathy mo. At kapag empathy mo yung nawala, madali nang tumawa sa sufferings ng iba. And that is dangerous. Not just politically, but morally. 'Di ba? So, hindi naman talaga problema yung pagiging supporter eh. Normal kasi yan sa demokrasya. And normal, syempre, na sumuporta tayo sa mga taong gusto natin at sa tingin natin ay karapat-dapat. Ang problema, kapag yung supporter ka na, pero galit ka sa facts, galit ka sa accountability, galit ka na sa decency, kasi hindi ka na supporter noon eh. You became a weapon. At tandaan mo to, kapag ang isang leader ang itinuro sa'yo ay pagmumura, pambabastos at pagsamba sa kanya, at yan ang mga nakita mo, baka hindi ka niya pinalakas, baka ginamit ka lang niya. Okay? So, hindi lahat ng maingay tama. Kagaya nga ng sinabi nila, minsan maingay lang kasi walang laman. Alam nyo, siguro yung universe, yung tadhana, o yung kalikasan, or ang Panginoon na lamang ang nagtuturo sa kanila ng leksyon. Kasi habang ginagawa nila yan, yung pagpapakalat ng fake news, yung pagsisinungaling, yung panglalait, pagmumura sa Pangulo, narinig nyo naman po, ni-mute ko lang yung ibang words kasi napaka-unhealthy pong pakinggan. Habang ginagawa nila yan, patuloy naman na nakakarma ang kanilang mga poon, minamalas. Kahapon, si Duterte na affirm, no? Pinanghawakan ng ICC yung jurisdiction nila sa kaso ni Duterte. Ayun, nanatiling nakakulong si Duterte. At kahapon din ay isiwalat ni Senator Trillanes ang mga di umano'y baho na tinatago ng magkakapatid na Duterte na di umano'y tumatanggap ng limpak-limpak na milyones mula sa D-Lord. So hanggang ngayon, hindi pa rin nila nare-realize na yung pagsisinungaling nila
at pambabastos nila, ang resulta ay kamalasan at karma sa mga poon nila. Kayo rin naman ang tumatamasa ng sakit at tila kayo rin naman ang napaparusahan, kayong minamalas, kayong kinakarma. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin kayong napapala kundi pighati. Sana ma-realize niyan mga DDS. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.